Hello mga kamatkada! Welcome again to my YouTube channel. Okay, try naman natin tong sagutang International Math Challenge question for grade 7 or secondary 1. Okay, the question is, if A and B are real numbers and satisfy equations A plus B is equal to 4 and AB is equal to 20, find the value of A raised to 4, B raised to 2, plus A raised to 2, B raised to 4. So, ang gagawin lang naman natin dito, no, is hahanap tayo ng way, no, na dapat magsasatisfied or masasatisfy natin tong A plus B is equal to 4 and A times B is equal to 20. A plus B is equal to 14 and A times B is equal to 20. Tapos, hahanapin natin yung mismong value nito. Okay? So, ngayon, try natin, no? Kopyahin ko muna yung pinapahanap. Okay? Which is A raised to 4, B raised to 2, plus A raised to 2, B raised to 4. So, kung ako yung tatanungin, no, yung binibigay o yung hinahanap natin is pwede tayo mag-factored out or mag-factor. Kaya, paano ba mag-factor, no? Simple lang, ganito. Okay, in the given, no, meron tayong dalawang terms, which is this one is our first term, this one is our second term. Hanap lang tayo kasi variables naman yan, no, A and B. Kapag may variable, hahanapin lang natin yung lowest exponent. No, dapat lahat ng terms ay meron variable na yun ha. For example, itong first term may A, dapat yung second term may A din. Okay? Tapos hahanapin mo lang or kukunin mo yung pinakamababang exponent. Okay? So ito A raised to 4, A raised to 2. So kukunin ko si A raised to 2. Okay? Okay. Tapos, kay B, maybe ka dito sa unang term, maybe ka sa pangalawang term, kukunin ko rin yung pinakamababang exponent, which is B raised to 2. Okay? O, sir, tanong, sir. Halimbawa, sir, yung unang term dito, meron tayong B. Sa pangalawang term, wala tayong B. Pwede ko po bang kunin? Hindi po. Kailangan po kasi pareha silang may B or pareha silang may variable na the same na the same. Okay? Parehas na parehas. Okay? So, after nyan, makuha na natin yung pinakamababang exponent. Gawa tayo ng open parenthesis. Tapos, meron tayong nasa loob nyan. Okay? Yung nasa loob, yung matitirang exponent. Okay, dito sa first term, may apat kang, or may yung A mo, may 4 na exponent, pero kinuha mo yung dalawa, so, A raised to 2 na lang yung matitira, kasi nilabas mo na yung dalawa. Tapos, may B raised to 2 ka, wala ka ng B ditong katabi ni A sa loob ng parenthesis. Bakit po? Kasi, kinuha niya na doon. Kumbaga, nilabas mo na siya. Okay, plus, okay, dito naman tayo sa pangalawang term, yung A, wala na rin. Bakit po? Kasi nilabas mo na nga po siya. Ito na po yun. Tapos, B raised to 4, may B raised to 2 dito, so matitira na lang B raised to 2. Okay po. Tapos, after nyan, ito pong A square, B square, parehas yung exponent natin. Tama ba? Okay, so ngayon, kukunin ko si A, tsaka si B, ilalabas ko lang si 2. Bakit po? Kasi po, the point of view nyan ay parehas po silang 2, yung exponent. Okay? So, meron tayong AB doon, which is 20. Oh, di ba? 20 raised to 2, which is the answer is 400. So, ang kailangan na lang natin problemahin, itong nasa loob ng parenthesis. So, lagay ko po muna sa gilid to. Okay? So, kunin ko po muna A square plus B square. Pag in-expand natin to, pwede tayong mag-manipulate, no, ng equations or the expression that magsasatisfied pa rin sa original. Kung ako ang gagawa niyan, kasi ano to sum of two squares, no? Ang gagawin ko diyan ay ganito po, which is A times A plus B, and then we have A plus B pa rin. Okay, kaya lang magma-minus po ako ng 2A B. Bakit po? Kasi ito po kasi nasa parenthesis, kapag pinull method mo siya, ang lalabas po kasi nito is A square plus 2AB plus B square, which is nag-plus ka ng 2AB. So, magma-minus po ko ng 2AB sa kanya para may natutong pa rin tayo sa original. Okay po, clear po tayo doon. So, ngayon, meron kang AB which is 14. Ayan po yung given natin. No? So, 14 times 14 minus 2
At yung AB ko ay 20 times 20. So, the idea of that is 14. Ano po sagot sa 14 times 14? Very good po. 196 minus 40. Okay, the answer for that is 156. So, yung 156, ita-times po natin siya kanina po. So, yung 156, ita-times natin sa 400. Kasi po, minultiply po natin siya dito. So, 156 times 400, the answer would be 62,400. Therefore, the value of the given is 62,400. Okay, medyo mahirap po ng konti. Try po natin dalian. So, dito naman, ang binigay lang po natin is a square b plus ab square. Pero ang binigay na value ng a plus b ay 10 at ang binigay na ab is 15. Okay po, lagay ko lang po ng bilog po para alam po natin yung value na hinahanap po natin. So, kunin ko lang po yung original, which is a square b plus ab square. So, ano po ginawa natin kanina? Common factor. Okay? So, two terms pa rin po tayo, no? So, a square, may a ka rin dito. Pag wala po kayo nakitang exponent, lagyan nyo po ng 1, ha? Kasi imaginary po yun. Okay? So, a square, a raised to 1. So, sino po kunin natin? Si a raised to 1 po. Okay? And sa b, b raised to 1, b raised to 2. Ang kukunin natin ay si b raised to 1. Open parenthesis. Matitira kay a square, a na lang. Si b raised to 1, wala na po siya kasi nilabas na po natin siya. Plus, si a raised to 1, wala na po yan. Si b raised to 2, ang matitira na lang po ay b. Okay? Si ab, sa labas po, ito po. So, yung exponent niya po ay 1. So, a, b raised to 1. Okay po? Times a plus b. Okay, si AB natin, which is 15, lagay ko po sa gilid. Si AB ay 15 times yung A plus B natin ay 10. So, 15 times 10 is 150. Therefore, the value of A square B plus AB square is equal to 150. Okay? Now, let's try, no? Kung alam niyo na po yung ginawa po natin. Ito, basic lang siya. Which is, if a and b are real numbers and satisfy equations a plus b is equal to 8 and ab is equal to 13, find the value of ab square plus a square b. Okay po.